Malalim na ang gabi at sa gitna ng malawak na palayan, tanging ang bahay kubo ni Ramon lamang ang may liwanag mula sa lamparang degas. Malakas ang ulan at humahampas ang hangin kaya't napilitan siyang tapusin ang pag-aararo ng mas maaga. Basang-basa ang kanyang mga damit at ramdam niya ang lamig na dumadampi hanggang buto. Habang pinapatuyo niya ang sarili sa tabi ng apoy, bigla siyang nakarinig ng mahihinang katok sa pinto. Tok! 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 Napakunot ang noo ni Ramon. Sino naman kaya ang pupunta rito sa ganitong oras? Baka kapitbahay na humihingi ng tulong. Bulong niya sa sarili. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa liwanag ng lampara, tumambad sa kanya ang isang magandang babae na basang-basa sa ulan, nanginginig sa lamig. Malalaki ang mata nito, maputla ang balat, at litaw ang tiyan nitong buntis na buntis. "Pakiusap!" Nanginginig na sabi ng babae, halos paos ang tinig. "Papasukin mo ako. Baka manganak na ako." Napamulagat si Ramon. Hindi niya kilala ang babae at alam niyang bihira ang dumaan sa palayang iyon sa oras ng gabi. Saglit siyang nag-alinlangan, ngunit nanaig ang awa sa kanyang dibdib. "O sige, pasok ka, dali." Agad niyang pinatuloy ang babae sa loob ng kubo. Inilapit niya ito sa apoy at inabutan ng tuwalya at kumot. Pinainom din niya ng mainit na salabat mula sa natirang luya sa kusina. Habang pinagmamasdan niya ang bisita, napansin niyang kakaiba ang ganda nito. Ang kutis ay parang porselana at may liwanag na mahirap ipaliwanag. "Salamat, kung hindi dahil sayo, baka..." bulong ng babae bago ito tuluyang nakatulog sa banig, yakap ang kanyang tiyan. Si Ramon, nakaupo sa tabi ng pinto, hindi maiwasang magtanong sa sarili, sino ba siya? At bakit parang may kakaiba sa kanya? Kinabukasan, paggising ni Ramon ay dama pa rin niya ang lamig ng hangin matapos ang magdamagang ulan. Dumilat siya at napansing wala na sa banig ang buntis na babae. Agad siyang nataranta. "Diyos ko, baka lumabas sa ulan o baka may masamang nangyari." Mabilis siyang lumabas ng kubo. Ngunit sa halip na makita ang babae na naglalakad sa putikan, natagpuan niya ito na nakatayo sa gitna ng palayan. Tahimik, nakapikit, at nakaharap sa sumisikat na araw. Ang kakaiba, hindi siya tinatamaan ng sikat ng araw. Parang may aninong bumabalot sa kanya kahit maliwanag na. Dahan-dahan siyang lumapit. "Hoy, ayos ka lang ba? Baka lamigin ka dyan." Dumilat ang babae at ngumiti ng malumanay, pero may lungkot sa mga mata. "Ramon, salamat sa pagtulong mo kagabi. Pero kailangan mong malaman ang totoo." Napakunot ang noo ni Ramon. "Ang totoo? Ano bang ibig mong sabihin?" Humakbang ang babae papalapit, at sa bawat hakbang niya ay tila may liwanag na kumikislap sa mga dahon at umaalingasaw ang samyo ng sariwang bulaklak. "Hindi ako tulad mo. Hindi ako tao." Nabigla si Ramon, napaatras at halos mabitiwan ang lamparang hawak niya. Ano?" Nagbago ang anyo ng babae. Ang kanyang balat ay mas naging makinis at mapusyaw, kumikislap sa ilalim ng araw. Ang buhok niya ay humaba at kumilos na parang hinahaplos ng hangin. "Ako si Amara, isang engkanto, at nagtatago sa mga nilalang na gustong kuhanin ang aking anak sa sinapupunan." Nanginig si Ramon sa takot at pagtataka. Ngayon lang siya nakaharap ng engkanto sa tanang buhay niya. Ngunit sa mga mata ni Amara, nakita niya ang totoong takot at pagmamakaawa. Pero, bakit sa kubo ko ka nakisilong? Dahil ikaw lang ang may pusong dalisay sa lugar na ito. Mahinang tugon ni Amara habang hinahaplos ang kanyang tiyan. "Pero Ramon, hindi pa tapos ang panganib. Susunduin nila ako.
at baka pati ikaw madamay. Sa sandaling iyon, may malamig na simoy ng hangin na dumampi sa batok ni Ramon. Naramdaman niyang may nagbabadya na kakaibang panganib sa paligid. Hapon na at unti-unti nang lumulubog ang araw sa likod ng bundok. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at lagaslas ng hangin sa mga dahon ng palay ang maririnig. Ngunit si Ramon ay hindi mapakali. Mula nang umamin si Amara na isa siyang engkanto, parang may mabigat na presensya sa paligid ng kubo. "Ramon?" Mahina ang tinig ni Amara habang nakaupo sa banig, yakap ang kanyang tiyan. "May masama akong kutob, paparating na sila." "Sila? Sino?" Gulat na tanong ni Ramon. "Ang mga nagtatangkang kunin ang anak ko." Sa mismong sandaling iyon, biglang lumakas ang hangin. Kumalabog ang mga bintana ng kubo at nagliparan ang mga dahon sa labas. Mula sa siwang ng pinto, nakita ni Ramon ang 3 maitim na anino na gumagalaw sa palayan. Parang usok na may hugis ng tao. "Amara, ano yan?" Bulalas ni Ramon, kinabahan at kinilabutan. "Mga engkantong naiinggit sa amin," sagot ni Amara, nanginginig ang boses. "Gusto nilang kunin ang anak ko bago pa man siya isilang. Ramon, kung mahal mo ang buhay mo, lumayo ka na." Umiling si Ramon. "Hindi kita iiwan, Amara. Pinatuloy na kita rito. Pananagutan ko yan." Biglang may malakas na kalabog sa bubong ng kubo. Napaigtad si Ramon at napahawak sa lumang bolo na nakasabit sa dingding. Kasunod noon ay ang isang malamig na tinig na bumalot sa paligid. "Amara, isuko mo ang bata." Nanginginig si Ramon, ngunit pinilit niyang lakasan ang loob. Dali-dali niyang hinanap sa ilalim ng papag ang lumang anting-anting ng kanyang lolo, isang maliit na bato na may ukit na araw at buwan. Noon niya naalala ang kwento ng kanyang lolo na minsan itong ginamit laban sa masamang elemento. Pagkakapit niya sa anting-anting, biglang nag-init ang palad niya at nagliwanag ang paligid ng kubo, dahilan para umurong ang mga anino sa dilim. Nagulat si Amara at napatingin kay Ramon. Ikaw ang itinakdang tagapagtanggol namin." Habang pumapalo ang hangin at umiikot sa paligid ng kubo ang mga anino, alam ni Ramon na hindi pa tapos ang laban at mas matindi pa ang darating ngayong alam na ng mga nilalang kung nasaan si Amara. Humahampas ang hangin sa bubong ng kubo at tila binabalot ng dilim ang buong paligid. Si Ramon, hawak ang kumikislap na anting-anting, ay nakatayo sa may pinto habang si Amara ay nakaupo sa banig, nanginginig at mahigpit na yakap ang kanyang tiyan. "Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa iyo," bulong ni Ramon, kahit ramdam niya ang kaba at takot na gumagapang sa kanyang dibdib. Muli, bumalot ang malamig na tinig sa paligid. "Isuko mo siya o pati ikaw ay mawawala." Biglang bumukas ang pinto ng kusa. Sumalubong kay Ramon ang malakas na bugso ng hangin at 3 aninong hugis tao na pumasok sa kubo. Pula ang mga mata ng mga ito at may mahabang daliring tila may matutulis na kuko. "Ramon!" sigaw ni Amara. Agad na itinaas ni Ramon ang anting-anting. Nagliyab ito at nagpakawala ng liwanag na tila araw. Dahilan para umatras ang mga anino at suminghap na parang nasasaktan. Ngunit kahit umatras, hindi sila tuluyang nawala. "Hindi niyo siya makukuha!" sigaw ni Ramon. Nanginginig man ang boses, pinilit niyang maging matapang. Isa sa mga anino ang lumipad papalibot kay Ramon. Sinusubukang agawin ang anting-anting, pero nagliyab ang kanyang buong braso at natabig ang nilalang. Napasigaw ito ng nakabibinging huni at nagmistulang usok bago naglaho. Ngunit 2 pang anino ang naiwan at nagumpisang paikutan si Amara. Humahabol si Ramon, pero bago siya makalapit, biglang may malamig na hangin na tumulak sa kanya at itinumba siya sa sahig. "Ramon, huwag kang bibitaw!"
Sigaw ni Amara, sabay hagulgol. Isang saglit, naalala ni Ramon ang mga kwento ng kanyang lolo. Kapag nakaharap mo ang mga nilalang na galing sa dilim, huwag kang susuko. Isigaw mo ang panata ng anting-anting. Huminga siya ng malalim at itinapat ang anting-anting sa dalawang anino. Sa liwanag ng araw at buwan, hindi kayo magtatagumpay. Biglang sumiklab ang matinding liwanag mula sa anting-anting, mas maliwanag pa kaysa kanina. Napatras ang dalawang anino, nagsisigaw, at tuluyang naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Huminto ang hangin, tumahimik ang paligid. Tanging pag-iyak ni Amara at pagtibok ng puso ni Ramon ang naririnig. Ramon. Halos pabulong na, sabi ni Amara, namumugto ang mga mata. Ikaw lang ang pag-asa namin, pero hindi pa tapos ang lahat. Babalik sila, at mas malakas sila sa susunod. Nilingon ni Ramon ang kanyang kubo na halos mabuwag na, at alam niyang mula sa gabing iyon, hindi na magiging payapa ang kanyang simpleng buhay na magsasaka. Kinabukasan, tila muling nanahimik ang paligid, pero si Ramon ay hindi na mapalagay. Sa bawat hampas ng hangin at langit-ngit ng kawayan ng kubo, pakiramdam niya ay may nagmamasid. Si Amara naman ay tahimik, nakaupo sa may sulok, hinahaplos ang kanyang tiyan habang pinagmamasdan si Ramon na tila laging handa sa anumang mangyayari. Ramon, mahina niyang wika, hindi pa tapos ang lahat. Babalik sila at hindi lang sila ang darating, mas malalakas ang mga susunod. Tumigil si Ramon sa ginagawa at tumingin kay Amara. Kung ganon, kailangan kong maging handa. Pero paano ko kayo poprotektahan kung mas malalakas pa ang darating? Bahagyang ngumiti si Amara, bagaman halata ang pagod at takot sa kanyang muka. May iniwan sa akin ang aking ina bago kami tuluyang umalis sa aming kaharian. Isang mutya ng liwanag, pero kailangan natin itong buhayin gamit ang pusong matapang at dalisay. Nagulat si Ramon. Mutya? Katulad ng anting-anting ng lolo ko? Mas makapangyarihan, sagot ni Amara. Pero kailangan kong tulungan ka kung gusto mong magamit ito. Dahil kung hindi, pareho tayong mapapahamak. Habang nag-uusap sila, pumunta si Ramon sa lumang aparador at kinuha ang anting-anting ng kanyang lolo. Naalala niya ang mga bilin nito noong bata pa siya. Kapag dumating ang dilim na hindi galing sa tao, hawakan mo ito at ipikit ang iyong mata. Makikita mo ang daan patungo sa liwanag. Kinuha ni Amara ang anting-anting at pinatong sa kanyang tiyan. Ang sanggol ko, siya ang magpapalakas dito. Dahil sa dugo niya, magagawa nating depensahan ang kubo laban sa mga nilalang ng dilim. Biglang nagliwanag ang anting-anting, mas maliwanag kaysa kahapon. Sa labas, parang nagising ang buong palayan. Nagkislapan ang mga patak ng hamog at sumayaw ang mga dahon sa hangin na parang may buhay. Ramon, sa gabing darating, masusubukan ang tapang mo, seryosong sabi ni Amara. Kapag hindi mo kinaya, pareho tayong mawawala, pati ang anak ko. Humigpit ang kapit ni Ramon sa anting-anting at tumingin sa labas ng kubo. Handa ako, kahit kamatayan pa ang kapalit. Dumating ang gabi at muling bumalot ang katahimikan sa palayan. Tanging langit-ngit ng kawayan at huni ng kuliglig ang maririnig. Sa loob ng kubo, nakaupo si Ramon, hawak ang nagliwanag na anting-anting habang si Amara ay nakahiga sa banig, humihinga ng mabigat. Ramon, mahinang tawag ni Amara. Nararamdaman ko, malapit na sila. Bago pa man makasagot si Ramon, biglang umihip ang malamig na hangin at bumalot sa paligid ang isang mapanglaw na ungol. Kasunod nito, may dumating na 5 anino. Mas malalaki at mas malinaw ang hugis kaysa kahapon. Ang kanilang mga mata ay pula at tila nagliliyab, at bawat galaw nila'y may kasamang alingaw-ngaw na nakapangingilabot.
Amara, hindi ka na makakatakas. Napahigpit ng kapit si Ramon sa anting-anting. Hindi niyo siya makukuha. Lumapit ang isang anino at sinubukang pumasok sa kubo. Ngunit nagliyab ang liwanag mula sa anting-anting at napaatras ito na tila nasunog. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umatras ang iba. Sa halip ay nagumpisa silang paikutan ang buong kubo at bawat ikot nila ay tila nanghihigop ng lakas at liwanag. Nagsimulang umuga ang dingding at bubong ng kubo at si Amara ay napasigaw habang hawak ang kanyang tiyan. Ramon, ang sanggol ko, nagagalit sila sa kanya. Nang marinig ito ni Ramon, agad niyang naalala ang bilin ni Amara tungkol sa mutya ng liwanag. Pinikit niya ang mata at hininga ng malalim. Iniangat ang anting-anting sa hangin. Sa ngalan ng liwanag at dugo ng sanggol na isinilang sa kabutihan, umalis kayo. Biglang pumutok ang matinding liwanag mula sa kubo, tumagos sa dingding at umabot hanggang kalangitan. Napasigaw ang mga anino, isa-isa silang naglaho sa hangin na parang sinunog ng araw. Ngunit ang huling anino, bago tuluyang mawala, ay nagsalita. Babalik kami, at sa susunod, hindi ka na makakaligtas. Pagbalik ng katahimikan, bumagsak si Ramon sa sahig, hingal na hingal. Lumapit siya kay Amara na nanginginig at may luha sa mata. Ramon, salamat, pero hindi pa tapos. Nararamdaman ko, may paparating na mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Sa labas ng kubo, walang buwan at bituin. Tanging dilim na tila nagbabadya ng mas matinding unos. Hating gabi. Tahimik ang paligid, ngunit si Ramon ay hindi mapalagay. Hawak pa rin niya ang anting-anting na ngayon ay kumikislap ng banayad na liwanag. Si Amara, nakahiga sa banig, pawis na pawis at humihinga ng mabilis. Ramon, halos pabulong niyang sabi, panahon na, manganganak na ako. Nanlaki ang mata ni Ramon at napalunok ng laway. Ha? Dito? Ngayon? Humawak si Amara sa kanyang kamay, mahigpit at halos mapiga ang daliri niya. Wala nang ibang paraan, kailangan mong tulungan ako. Kung hindi, mamamatay kaming mag-ina. Biglang umulan ng malakas at muling dumagundong ang kulog. Ang hangin sa labas ay tila umiikot sa kubo na para bang may bantay na nakamasid. Ramdam ni Ramon na may presensya sa dilim, ngunit hindi na niya iyon iniintindi. Nakatuon siya kay Amara na nagsisimula ng sumigaw sa sakit. Sa loob ng kubo, amoy lupa at amoy halaman ang bumabalot. Tila may kakaibang enerhiya sa paligid. Pinapahiran ni Ramon ng malinis na kumot si Amara at pilit na tinutulungan ito kahit nanginginig ang kanyang kamay. Ramon, hawakan mo ang anting-anting. Ipatong mo sa tiyan ko. Makakatulong yan sa bata. Sinunod ni Ramon. Pagkapatong ng anting-anting sa tiyan ni Amara, bigla itong nagliwanag at sumabay dito ang isang kakaibang himig na tila nagmumula sa hangin. Parang may mga diwata na umaawit sa paligid. Sigaw ni Amara, sabay napakapit sa braso ni Ramon. Konti na lang. Nakikita ko na siya. Makalipas ang ilang sandali, sa gitna ng unos, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa kubo. Napahinga ng malalim si Ramon at halos hindi siya makapaniwala sa nakita. Isang batang lalaki, maputi, makinis, at may mata na kumikislap na parang bituin. Biglang tumigil ang ulan, ang hangin ay naging banayad, at ang paligid ay tila nabalot ng kakaibang liwanag. Sa labas, nagningning ang mga patak ng ulan sa mga dahon na para bang may nagdiwang na mga nilalang sa kagubatan. Humahagulgol si Amara habang niyayakap ang anak. Salamat Ramon, dahil sa iyo, ligtas kaming mag-ina.
Ngunit bago pa tuluyang makapagpahinga si Ramon, muling may dumampi na malamig na hangin sa kanyang batok. At mula sa labas ng kubo, may boses na mas malalim kaysa dati. Ang bata, akin siya. Napatingin si Ramon sa dilim at alam niyang mas malaking panganib ang paparating. Pagkatapos ng ilang oras na katahimikan, muling bumalot sa paligid ang malamig na hangin na tila may dalang panganib. Nakayakap si Amara sa kanyang sanggol, nanginginig habang si Ramon ay nakatayo sa may pinto, hawak ang kanyang anting-anting at bolo. Mula sa dilim ng palayan, unti-unting sumulpot ang isang mataas na nilalang na nakasuot ng mahabang balabal na kulay itim na may ginto sa mga gilid. Ang mata nito ay kumikislap na pula at ang tinig ay mababa at nangingibabaw sa paligid. Amara, hindi ka makakatakas sa akin. Nanlamig si Ramon nang marinig iyon. Ikaw ang pinuno nila? Tumawa ang engkanto, isang nakabibinging halakhak na parang hangin sa kuweba. Ako si Malhor, tagapangalaga ng kadiliman ng aming kaharian. Ang batang yan, siya ang susunod na magpapalakas sa lahi namin. Ibibigay mo siya o mamamatay kayong lahat. Mahigpit ang kapit ni Ramon sa anting-anting kahit nanginginig ang kanyang kamay. Hindi mo siya makukuha. Buhay ko ang kapalit pero hindi ko siya isusuko. Biglang nag-iba ang anyo ng paligid. Ang palayan ay tila naglaho, napalitan ng isang mapanglaw na dilim na may mga matang nagmamasid. Ang kubo ni Ramon ay tila lumulutang sa gitna ng wala at tanging liwanag ng anting-anting ang nagbibigay proteksyon. Ramon, humikbi si Amara. Huwag kang bibitaw. Kapag nagtagumpay siya, mawawala tayong lahat. Itinaas ni Malhor ang kanyang kamay at mula sa lupa ay sumulpot ang mga aninong mas malalaki at mas nakakatakot kaysa dati. 5 higanting hugis tao na usok ang pumulupot sa kubo. Isang huling pagkakataon, mortal. Ibigay mo siya. Ngunit sa halip na umatras, humakbang si Ramon papalapit. Itinaas ang anting-anting na ngayoy nagniningning ng bughaw at gintong liwanag. Hindi, dahil itinakda ako para protektahan sila. Sumiklab ang liwanag at nag-umpisa ang unang matinding sagupaan sa pagitan ni Ramon at ng makapangyarihang engkanto ng dilim. Kumislap ang bughaw at gintong liwanag mula sa anting-anting ni Ramon. Tumagos ito sa manipis na dingding ng kubo at nagbigay ng liwanag sa paligid na kanina lamang ay puro kadiliman. Ngunit hindi umatras si Malhor, bagkus mas lalo itong naggit-ngit. Hindi mo alam ang hinaharap na sinisira mo, mortal. Sigaw ng engkanto, sabay hampas ng kanyang maitim na enerhiya. Tumama sa kubo ang bugso ng dilim at ang paligid ay umuga na parang lindol. Napayakap si Amara sa kanyang sanggol at napahiyaw habang si Ramon ay tumindig sa harap nila, itinaas ang anting-anting at sumigaw. Hindi niyo sila makukuha. Biglang sumabog ang liwanag mula sa anting-anting. Pumalot ito kay Ramon at sa kubo na para bang may ginawang dome ng proteksyon. Ang 5 higanting anino na bumabalot sa kubo ay nagsimulang umungol at matunaw na parang usok. Ngunit hindi pa tapos si Malhor. Mula sa kanyang palad ay nabuo ang isang itim na sibat ng enerhiya at buong lakas niya itong inihagis kay Ramon. Sa isang iglap, parang huminto ang oras. "Ramon! Ingat!" sigaw ni Amara. Dahil sa kakaibang lakas mula sa anting-anting at sa mutya ng sanggol, nagawa ni Ramon na hawakan ang sibat bago ito tumama. Nagliyab ang kanyang buong braso sa liwanag at ang itim na sibat ay natunaw na parang yelo sa ilalim ng araw. "Imposible!" sigaw ni Malhor, umatras ng bahagya. "Walang mortal na makakagawa niyan." Sa puntong iyon, lumakas ang liwanag ng anting-anting at sumanib sa iyakan ng sanggol. Tumalab sa hangin ang tunog na parang awit ng mga diwata at isang matinding bugso ng gintong enerhiya ang lumabas mula sa kubo. Ang buong paligid ay nabalot ng liwanag at ang sigaw ni Malhor ay umalingaw-ngaw sa kawalan.
Hindi pa tapos ito, Amara! Muling bumalik sa normalang paligid. Tahimik, wala na ang dilim, at ang kubo ay tila bagong hugasan ng ulan, maliwanag at payapa. Hingal na hingal si Ramon, nakaluhod, at hawak pa rin ang nagiinit na anting-anting. Nilapitan siya ni Amara at dahan-dahang niyakap mula sa likod. Ramon, tapos na. Ligtas na tayo. Ngunit sa sulok ng kanyang isipan, alam ni Ramon, hindi pa iyon ang huling pagkikita nila ni Malhor. Sumapit ang umaga. Tahimik ang paligid sa palayan, ngunit may bigat na bumabalot sa puso ni Ramon. Nakaupo siya sa tabi ng bintana ng kubo, hawak ang anting-anting na ngayon ay bahagyang kumikislap pa rin sa liwanag ng araw. Si Amara, nakapikit habang niyayakap ng mahigpit ang sanggol. Sa kanyang mga mata, may halong lungkot at pasasalamat. Ramon, mahinang wika ni Amara. Ang panahon na para kami umalis. Kailangan naming bumalik sa aming kaharian upang palakasin ang anak ko at protektahan ang aming lahi. Napailing si Ramon. Hindi kita iiwan. Pero naiintindihan ko. Dapat niyang malaman ang kanyang kapalaran. Dahan-dahan, lumabas si Malhor sa anino, ngunit ngayon ay hindi kaaway, kundi isang tagapagbantay. Mag-ingat kayo sa landas na tatahakin. Ang sanggol na ito ang pag-asa ng dalawang mundo. Napalingon si Amara, ngumiti at hinalikan si Ramon sa pisngi. Salamat Ramon, hindi namin malilimutan ang iyong kabutihan. Bago sila lumisan, iniabot ni Amara kay Ramon ang mutya ng liwanag, isang maliit na kwintas na naglalabas ng malamlam na glow. Para sa iyo, upang lagi mong maalala ang aming pagkakaibigan at upang patuloy mong protektahan ang bukid at bayan. Nang maglaho sila sa sinag ng araw, nanatili si Ramon sa kubo, ngayon ay may daladalang bagong lakas at pananampalataya. Habang tinanaw niya ang palayan, sumagi sa isip niya. Hindi tayo nag-iisa sa laban ng buhay. May mga liwanag na gabay sa dilim. Wakas.